Hello! Good day! O magandang buhay po sa mga Econin fans. Yan, may update na naman po tayo sa mga sumusubaybay lagi dito sa Unbearable Channel ng mga tagahanga at supporters ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Palakpakan! Dahil nga po nga sa ongoing episode ngayon ng Lavender Fields ay bumalik na ang karakter ni Tyrone na ginagampanan ni Echo. Kasi for the past 20-something episodes, na di ba nawala for a while itong character niya kasi nga in-establish yung mga karakter ni na Jody Santa Maria, Maricel Soriano, Albert Martinez, and of course si Jamin Lim tumatawag habang ako'y talagang in-announce ko talaga na nagba-vlog ako at tumatawag ka. Okay? Pwede tawagan kita mamaya after mga 10 minutes. Okay, thank you. O di ba mga fans niya, nasasabi naman nila, naku, ano naman kaya yung chismis na yan? Kasi nga po dito po sa Unbettable Channel, talagang kami dire-diretso lang, kung ano na lang yun, kasi hindi na kami nag-edit dito. Very raw, kung ano yung sinasabi ko sa inyong diretsahan, yun yung po yung laman ng aking isip at puso. At yung maikling kodigo daw yan. O yun na nga, pinag-uusapan natin ng Econin, nagbumalik na yung karakter ni Echo sa Lavender Fields bilang si Tyrone, and agad-agad nga ang eksena nila ni Janine. Talagang very hot. Kasi siya yung si Iris na gumaganap dun sa serye, at talaga namang kahit nagkasala siya dun kay Iris, alam mo may something na ginagawa itong may pinaplano itong character ni Echo at the back of his mind, dahil syempre nalaman niya, nasubaybayan niya na kaya siya bumalik kasi hinahanti nga itong si Lavender na ginagampanan niya ni Jody Santa Maria, na nai-involve naman na yata unti-unti sa karakter naman ni Albert Martinez, di ba? So ang saya lang kasi nakikita natin yung mga veteranong aktor na ito, at kamakailan nga na kami nagkasama ni Little, ang ating isa sa mga pinakamabait at pinaka-maaasahan kong kaibigan sa showbiz since the 80s, si Derek Albert Martinez. At naikwento nga niya sa amin kung paano niya naobserbahan, kasi tinanong ko siya, although off the record no, pero ngayon binabalita ko sa inyo, no? Hindi naman, yung mga pwede ko lang i-share na napapansin nga daw niya yung pagkakamabutihan ni Janine at saka ni Echo nung time na kasi nagawa na po nila ito, na tape na nila ito siguro mga 4 months ago, 4-5 months ago. O, di ba ganun ako tagal? At pagtatapos ito, masabi niya magre-resume muli yata sila this November, kasi mukhang aabutin ng 2025 itong Lavender Fields. Yun ang balita sa akin ni Albert. Although supposedly dapat mag-i-end sila ng November yata, pero dahil sa magandang ratings at patuloy itong nasa top 10 ng Netflix, parang magkakaroon ng mga additional na eksena para umabot ito until siguro early 2025. So anyway, that's a good news for the Econin fans. Pero yun na nga, nung tinanong ko si Albert, Albert, sa tingin mo, hindi pa sila magjowa? Kasi ako, pakiramdam ko, magjowa na sila. Ay, alam mo naman si Albert, hindi naman chismoso yan, hindi naman maritas na gaya natin. Talagang tumatawa lang siya. Sabi ko talaga, ano ba sa tingin mo? Gumagano pa sa akin nung kinausap ko si Rick. But wala naman siyang sinabi maliban sa, bukod sa hinahanga niya itong dalawang ito bilang mga magagaling na aktor at aktres ng mga panahon na ito, sinasabi nga niya na napaka-smooth sailing ng kanilang mga taping schedule, at ang gaan-gaan nilang ka-eksena, kasi nga nagbibigayan sila daw yung mga klase ng mga artista na ang gagaling. Nag-special mention siya kay Janine kasi most of the time si Janine yung nakaka-eksena niya. Ikakaunti pa lang yung mga eksena nila ni Jericho, at may mga action scenes pa daw silang kukunan with, of course, Jody Nabida sa serye. So yun yung latest sa Lavender Fields, at asahan pa doon natin na sa pagbabalik ng karakter ni Echo na si Tyrone, ay mas matitindi pa ang mga eksenang mapapanood ninyo sa kanilang dalawa ni Iris, kasi sila yung legit na mag-asawa doon sa serye. Pero syempre na-involve nga dahil ang umiikot yung kwento sa paghihigante nito ni Albert at ni Jody Santa Maria with Maricel Soriano, Edu Manzano na kasama nila co-stars. So yun, and then pumutok din yung chika na dahil nga doon sa mga bonding moments ni Echo at saka ni Janine,
yung napapadala, madalas sila, may schedule na pala silang inilaan para sa kanilang mga rest day, kumbaga. At madalas sila nagkakasama ngayon sa pagja-jogging at pagpupunta sa gym. Na syempre, hindi na nga lang daw masyadong pinopost nito ni na Janine at saka ni na Jericho. Kasi alam mo na, baka sabihin daw kasi ng mga ibang bashers dyan na naiinggit, gagaya-gaya, etc. etc. Kasi hindi ko alam kung sinong nire-refer. Pero sinasabi nila na kanila na lang yon. Ang importante is, naging bonding moment nila, yung pagpapalakas ng katawan, ehersisyo, at saka yung mga time na talagang napapadalas yung pag-uusap nila. At kumbaga, tawagin na nating date. Kasi ako, naniniwala ako na talagang sinagot na ni Janine sinagot na ni Janine si Jericho. So anyway, sa madalas ng pag-uusap, parang napag-uusapan nila yung mga tips sa mga negosyo, kung saan mag-i-invest ng kasi alam naman natin, negosyante din naman itong si Jericho. So siguro na ikakwento niya kay Janine yung mga ganitong bagay. Plus, yun na nga, pag may mga weekend na naiimbita ito si Jericho daw, ayon sa aming mga kaibigan, o diba, alam mo yan, Romel Gonzales, na very dear friend ni Lotlot De Leon, na nanay ni Janine. Plus of course, yung mga banding moment din namin ni na Christopher De Leon, alam mo yon. Na pag naiimbita pala ito ni Mamita Pilita, kasi si Pilita Corrales ka parang pag weekend gusto niya, nakikita niya yung kanyang mga apo, mga kadugo, mga ang kanila na nagtitipon-tipon sa pangunguna ni Miss Jackie Blanco, Ramon Christopher na tatay ni Janine, na madalas nakakasama doon si Echo. So ang ganda-ganda lang, di ba, Bongo? Yes, ibig sabihin nito, meron na talaga silang malalim na samahan, or pag kung hindi man relasyon na, dahil hindi naman inaamin, meron silang napakagandang pundasyon, kasi alam natin na yung family to family is ibang klaseng bonding moment yan. And then sa isang pagkakataon din na balitaan natin sa mga Gutierrez side naman, dahil si Ramon Christopher bilang anak naman ito ni Mamita nga kay Tito Eddie Gutierrez, na asawa ni Annabel Rama. Nakakatawa nga kasi si Rufa, di ba, nagba-vlog din si Rufa Gutierrez. Tapos one time yata parang kinumpronta ni Annabel ni Rufa yung mami niya, na parang may nagsasabi kasi na galing sa bibig ni Tita Annabel na parang botong-boto daw siya kay Jericho kasi daw responsable, maayos, chuchu, etc. Kumpara doon doon babanggitin ko yung pangalan kasi fake news naman po yung sinabi ni Tita Annabel, na di umano'y galing kay Tita Annabel, pero siguro pinagawa lang ng kung sino-sino, na kinumpara doon sa last na link na lalaki kay Janine, na si Paolo Avellino nga. So it turned out na fake news, at sabi ni Tita Annabel, pakialam ko dyan, wala naman akong alam dyan. Yun diba? Parang sinasabi niya, ay nako, maligaya sila, maligaya at masaya naman ako sa buhay ko. Parang, kasi sabi ni Tita Annabel, huwag yung ako idadami sa mga ganyang issue. Kasi alam naman natin, pagdating sa mga usaping puso, chuchu, bihirang mangialam niya si Tita Annabel na kung hindi rin lang talaga involved, yung talagang mga direktang mahal niya sa buhay, kagaya ng nag-iisang si Rufa noong mga panahon, talagang pinanghihimasukan niya yan, di ba? Ngayon nga, yun nga issue kay Richard Gutierrez, hindi siya masyadong nagsasalita, pero sinusuportahan niya si Richard. Maraming actions at maraming mga photos and videos na nakakasama siya sa mga okasyon na kasama nila itong si Barbie. Ang dami ko nang nasegue, pero ang sinasabi lang natin dito, tawang-tawa si Rufa kasi nga, nang kinumpronta yun, yung nanay niya na busy daw sa pangungulekta ng mga, anong tawag doon sa mga bagong manika, bubu, lalabubu, lalabubu, ano ba yan? Basta yon, yung mga manikang may bubo sa hulihan ng pangalan na kinukolektang yun ng mga kilalang personalities at mga celebrities, na isa nga si Tita Annabel sa mga nangungulekta nito mga labubo ng mga dolls na isinasabit sa mga bag. Sabi niya, mas busy daw siya doon kaysa daw manghialam pa siya dyan or manghimasok siya or kung ano masabihin niya sa love life ng kanyang parang apo, tama ba apo na niya si Oo, parang kanyang apo na si Jenny. Oo nga, kasi kung anak ni Tito Eddie si di parang anak niya na rin si tanga nga, apo niya. Na si Janine Gutierrez na nalilink kay Echo. Sabi niya, pakialam ko dyan? Wala akong pakialam, dai. Wala ako, parang nakikinikita ko na nabuboses ako si Tita Annabel, na sabi niya, ay naku Rufa, tigilan mo ako, wala akong pakialam dyan, charot. Yun lang po yun, pero walang intriga doon kasi nga, pinabubulaanan lang
nung vlog na yun ni Rufa at saka yung sinabi na di umano sinabi ni Tita Annabel na mas gusto niya itong si Jericho kasi ganito, ganyan. Wala po siyang sinasabi. Pero alam naman nating lahat na sa pamilya Gutierrez, alam natin kung sino yung pinipresenta at dinadala doon at pinapakilala ni Janine ay isang mahalagang tao at importanteng tao sa buhay niya. O yun lang! Yun muna ang chika namin sa mga latest na mula sa pag-gym nila, pag-uusap tungkol sa mga tips sa mga negosyo, hanggang sa Lavender Fields kung hanggang kailan pa at ano pa mga eksenang aabangan. And of course, ang pagka-mention natin ng mga banding moment nila every weekend sa bahay ni Mamita Pilita Corrales. And of course, sa Gutierrez clan sa ni na Tito Eddie at saka ni Tita Annabel nga na dininay niya na wala siyang sinasabing ganun. In all fairness naman dun sa kay Paolo Avellino na huling na-link kay Janine bilang kanyang di umano'y naging karelasyon. At ngayon nga, ako naniniwala na si Jericho na ang kanyang bagong love ngayon. O yun lang, mga Ekonin, masaya sana tayong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Walamet Nabus. Nagpapasalamat sa sobrang kadaldal.